Nagkasa ng operasyon ang Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIT kasama ang iba pang mga otoridad ngayong araw sa kahabaan ng EDSA busway. Dahil dito, ilang mga kababayan nating motorista natikitan dahil sa iligal na pagdaan nila sa busway. At mga emergency vehicles dino-double check kung may lamang pasyente. Si Bel Custodio sa sentro ng balita. Ngayong Monday rush hour, may mga sumusubok naman lamang sa kalsada. Gaya na lang ng mga nauhuli ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ng Department of Transportation. Palusot ng karamihan sa mga nauhuling motorista, nagkagit-gitan lang sa traffic kaya sila napapasok sa linya ng busway. Nag-alangan kasi ako kaya ginawa ko, umano lang ako ng konti. Tapos na medyo napalusot kayo dito sa busway. Opo, kasi nagit-git ako nung sasakyan eh. Ayaw ko pagbigyan eh. Ito lang po ako sa gilid yung sa mismong pero hindi naman po sa loob. Pero hindi kumagat ang SAIC sa kanilang palusot. Kasama ng SAIC sa operasyon ng LTFRB at Philippine Coast Guard. Dino-double check rin nila ang mga emergency vehicles na dumadaan para tingnan kung may laman itong tao na kailangan isugod sa ospital. Pero ang sumunod na nahuli, alagad pa ng batas. Paliwanag niya, tinutulungan lang niya makapasok sa bus lane ang naunang dumaang ambulansya. Oo, kasi nasa kanan yung ambulansya. Pinapasok ko siya ng pakaliwa dito. Para ilusot dito sa busway. Oo. Ako dito sa bus lane dapat yun eh. Kasi emergency yun eh. Kayo napalusot din dito. Nakalusot naman dito, kaso ako nahuli. Gayon paman, tinikitan pa rin ito ng SAIC. Ilan pa sa mga pinapayagang gumamit ng bus lane ay ang LTFRB authorized bus o ang EDSA bus carousel, on-duty ambulance na may sakay na pasyente, fire trucks at police vehicles na may urgent operation. Sa kabuuan, 30 sasakyan ang nahuli ng mga pasaway sa EDSA bus Santolan kaninang umaga. 28 sa mga natikitan ay mga motorsiklo, habang 2 naman ay mga government vehicles. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.